So yan, magandang araw mga guys. Tayo ay magre-review itong ating Honda Click version 3 2023 models. 2 weeks pa lang nasa atin to. Honda Click 125 liquid cooled PGM FI ESP ng 11 horsepower. So itong napili natin kulay mga guys, pearl crimson red. So look pa lang, alam na natin na version 3 halos siyang gray, white, tapos may black, di ba? So napaka-sporty niya tignan, di ba? Yung mga switch mga guys, ito yung kanyang headlight, high and low, then ito yung kanyang busina, tapos yung signal light. Tapos meron siya dito sa panel mga guys, meron siyang button dito, no. Select button, tapos yung set button. So bubuksan natin. So yan, lalabas agad yung kanyang indicator ng engine, no. Then makikita mo dito sa harapan yung kanyang kilometer reading, tapos yung orasan, ito yung kanyang speedometer, yung fuel gauge, tapos yung kilometer per liter. Pwede mo siyang ilipat-lipat yan. So yan, trip B, tapos trip A, average nung kanyang fuel consumption. Ito yung kanyang battery voltage niya, no? Makikita mo 12.5. Normal kapag nakapatay yung makina. So tataas yan kapag naka-open na yung kanyang engine. So kapag tumatakbo na to, makikita mo, start natin. So yan, naging 14.2. Yan siya mga guys, yan yung kanyang normal na voltahe kapag tumatakbo. Wala sa kanyang panel mga guys, madali siyang magasgas yung salamin niya. So, kaya dapat meron siyang screen protection, no? So yung kanyang side mirror is okay naman, maganda. Yung nga lang, medyo mataas yung kanyang stand. So kaya madalas pinapalitan talaga yung side mirror niya. Tapos ito kasi sa kanya yung push start niya. Tapos seat. Yun, bubukas yung ating upuan. Napansin ko dito sa kanyang panel, medyo dark ng konti. Kaya kapag nasisilawan ng araw, para na siyang black and white lang talaga. Pero pag titigaw maigi mga guys, meron siyang pagka-blue. Yan. So ito yung kanyang switch. Tapos meron siya ditong extra packet. Ito naman mga guys yung kanyang charger. So may lagayan siya dito ng cellphone, no. Yan, pagbukas mo. So may lagayan siya. Tapos andun na yung charger. So nilagyan ko na ng cord. Nag-testing ako kanina ng charging niya kung malakas ba o hindi. So sakto lang naman para sa Android phone. Pero siguro kung mas mababa yung battery nung cellphone mo, mas madali siyang mag-charge. Pero yung kinabit ko kanina is nasa 5,000 mAh yung kanyang battery, kaya matagal mag-charge. Tapos meron siyang parang dito, yun, no. Tapos yung kanyang takip mga guys, meron siyang rubber yan dito. Sa loob, yan, may rubber. Yun yung lumalapat dito para i-seal niya, hindi papasok ng tubig. Tapos ito yung kanyang lock. Yan, no. Tapos andun siya, tatapat. So, medyo mahirap lang isara mga guys. Yan, no. Nagsara na siya. Pagbukas mo, pagsara mo ulit, matagal na. Oh. Ayaw na mag-lock. So, di ko alam kung ba't ganyan yan. Tapos yung kanyang pagka-glossy, no. So, pearl talaga siya. Kita mo yung mga nakikintab siyang, no, parts yan, no. Para siyang naka-glitters. So, kaya tinawag na pearl crimson red. So, di ba? Ang ganda ng pagkakapula niya. Tapos yung kanyang pairings napakaganda. Lalo na yung kanyang headlight mga guys. Ang angas tignan. Angas, meron siyang parang lining na itim. Yan, no. Di ba? Tapos yung kanyang headlight, dalawa. So yun mga guys, yung kanyang low. Tapos kapag hinain mo, so yan, iilaw yun dito banda sa may gitna. So ang kagandahan pa sa nagustuhan ko sa kanya, kapag hinain mo siya, hindi siya ganun kataas. Mas bright lang siya tingnan. Tapos meron siyang ilaw dito. Tapos yung kanyang signal light mga guys, ito, no. Kapag dito ka tumingin, kapag inopen mo yung signal light, parang ang labo. Parang wala kang makita. Lalo sa araw. Pero kapag dito ka tumingin sa harapan, yun, ang liwanag niya. Di ba? May daya yung kanyang salamin. Tapos ito yung kanyang right. Ayan ang ilaw niya. Then sa kanyang taillight, ganun din mga guys, no? So, halos isang bulb lang din talaga yung nakailaw, no? Isang bulb lang yung LED niya. Nagtipid. Pero okay naman, matibay naman siya. Kaganda matibay. Huwag lang masasagi kasi plastic lang yung mga guys. Yung kanyang mudguard, matigas na rin siya. Yung kinakabitan niya, matigas na rin. Tapos yung kanyang taillight, yung kanyang taillight, park light. Tapos yung kanyang brake light, mas maliwanag ng konti. So madali mong matandaan ng motor kapag ganitong ilaw. Alam mo agad na Honda Click. Then yung kanyang decals, isa talaga sa nagustuhan ko mga guys. Isa sa nagustuhan sa kanya is yung decals, talagang bumagay dun sa kanyang kulay na crimson red. Bumagay kasi ang ginamit na ng kulay is parang dark gray. Tapos may para yung gray na maliwanag, no? Diba? Tapos may black.
Tapos meron siya ditong pasukan ng hangin. Pumapasok yung hangin dito mga guys eh. Yan, no? Siguro dahil para kapag mabilis kang takbo mo, so magbabalance yung motor, no? Hindi siya magwiwigil, di ba? Yan yung kanyang mudguard. So, medyo malutong. Kaya wag mo ibabangga to, talagang basag agad to. Then yung kanyang caliper mga guys yan. Tokiko caliper. Tapos yung kanyang rotor disc eh medyo naka-wave na. May design na siya mga guys. Hindi siya yung plain na parang bilog lang, di ba? Then sa kanyang mugs dito sa harapan, medyo napayatan lang ko ng konti, no? Parang nakakatakot maidan sa lubak to eh. So parang ang bilis niya mabasag. Di ba? Ang nipis yun. Pero itong isa medyo makapal. So actually nakakita ko na ito sa Facebook mga guys. Meron nag-post na ganito, nabasag yung kanyang mga spoke. Ninipis kasi yung spoke niya mga guys yun sa harapan. Kasi naputol tong kanyang mugs. So nag-crack. Tapos basag tong kanyang mga spoke. Kaya yun, medyo ingatan na natin sa lubak. Tapos yung kanyang shock suspension, eh okay naman ako, medyo malambot naman yung harapan. Sa likod, yung kanyang shock eh medyo may katigasan. Nararamdaman ko na siya, medyo matagdag talaga. Lalo na kapag tayo ay nasa rough road o yung konkreto yung daanan, no? Mas maganda kung magpapalit tayo nito ng shock, yung mas malambot. Tapos yung kanyang mag sa likod mga guys, ito. Sa likod medyo makakapal na siya. Yan yung spoke niya. Pero nakakatakot pa rin idaan mga guys sa lubak. Parang mababasag eh. So malapad naman yung kanyang pinaka-mugs. Then yung kanyang gulong mga guys sa likod is 100 by 80 by 14. No? Ang harapan niya mga guys 90 by 80 by 14. No? Then yung kanyang side stand, mamamatay ang makina kapag binaba mo yan. So for safety. Tapos yung kanyang footrest. Yung kanyang mudguard mga guys medyo pangit kasi maliit, iksi. So tumatapon lahat ng dumi dun sa kanyang makina. Yung kanyang nilagay na parang rubber yung protection niya dito. Manipis din, maliit. Kaya pumapasok dun sa makina. Madalas madumi yung kanyang throttle body. Throttle body na nakikita ko na yan. Tapos meron ng mga sensor. Tapos yung throttle cable nandiyan na rin. So parang mabilis silang madumihan. Baka magkaroon agad ng problema, di ba, katagalan. Kaya bibili tayo ng mudguard niya dito. May nabibili naman sa online mga guys. Mura lang naman yung kanyang mudguard. Then medyo hassle lang pala ito kapag tayo ay nagpalit ng gulong. Kaya tayo naplatan dahil meron siyang hanger pa dito, di ba? Meron siyang hanger. Siguro tatanggalin pa to kapag nagpalit. So hindi pa naman ako nakakita kung paano nagbubulkanize or nagpapalit ng gulong ng gantong motor eh. Then yung kanyang radiator mga guys. Ito yung kanyang radiator cover. So andito yung takip. Pag i-check natin. Tapos yung kanyang oil filler. Tapos yung dito, meron pa siyang gauge dito mga guys. Hindi ko alam kung para saan tong gauge na to sa loob. May gauges din sa loob eh. Then ito yung kanyang upuan mga guys. So medyo malambot. Saka makapit yung kanyang cover, no. Then yung kanyang compartment kasi yung half face na helmet. So ito yung kanyang hawakan, ng ganda eh. Gusto ko kasi kapag kapit ng angkas mga guys, hawak na hawak niya, nakalak yung kamay niya kasi meron siyang groove sa loob eh, no. Nakapabi. B-type yung kanyang ilalim. So yan yung ating Honda Click. So sana magtagal. So nakuha natin ito mga guys, installment sa Premium Bikes Olongapo City. So kung gusto nyo mag-apply o gusto nyo kumuha ng motor, so punta lang kayo doon sa kanilang branch. So kita-kits tayo next vlog. So sana makapag long ride naman tayo, no. So yun nga lang, medyo hindi pa ngayon dahil wala pa siyang papel. Kaya maingay